Magandang buhay, mapagpalang buhay, mabiyayang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba't ibang panig ng buong daigdig na ito na nilikha ng Diyos. Kung kaya't ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 116 ng Ride On Ministry, July 23, 2020, araw po ng Huwebes, alas 9 ng umaga. Ang Ride On Ministry, yes, Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hayaan mo, O Diyos, na aming ibulalas ang aming paglalambing sa inyo. Sa napakagandang umaga at araw na kaloob mo sa amin. Nawa, O Diyos, sa inyong kataas-taasan na trono ay may parating namin ang sama-samang mataos puso na pagpupuri, pagsambat, pagwalhati sa inyong banal na pangalan. Dulutan mo kami, O Diyos, ng inyong pagkasi, pangunahan, upang kami, Panginoon, ay tunay na makaranas muli ng inyong paghahari at pamamatnugot sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, Jesus, ito pong aming panalangin. Amen at amen. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Yes, amen sa ating Panginoon. At napakahalaga na patuloy natin na laging inuuna ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay, sapagkat yan ang karapat-dapat na dapat natin pinaglalagakan ng ating pagsamo sa Kanya sa tuwi-tuwi na. Ang atin hong napakahalagang debosyon sa ating patuloy na pagsisiris ng mga katuruan ng ating Panginoon Jesucristo ay masusumpungan natin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo Kabanatang 7, talatang 7 hanggang 11, at ganito po ang sinasabi:
sa magandang balita Biblia. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumbong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na ating binasa at napakinggan. At naway mahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon ay tunay nga na itong ating tatalakayin ay tumagos sa ating mga puso at isipan, sapagkat ito ang katuruan ng ating Panginoon na kung saan ay meron hong kinalaman sa panalangin. Humingi, humanap, kumatok. Tatlong napakahalagang mga salita. Humingi, humanap, kumatok. O dili kaya'y ask, search, knock. Yan ang mga pangunahing mga salita na ipinaparating sa atin ng Panginoon. Ang lengguwahe nitong pinaka-passage nga natin na paghingi, paghanap at pagkatok, na kung saan ito po ay merong kinalaman patungkol sa panalangin at gayon din yung lifestyle, Christian lifestyle natin ng pamumuhay na naaayon sa layunin at kalooban ng Diyos, at yan ay napakahalagang bagay. Sana nga ho ay makarelate tayo dito sa ating tatalakayin. Dahil napaka-importante itong bagay na ito na tatalakayin po natin. Lalo na sa mga ganitong panahon na tayo ho ay magpahanggang sa ngayon ay nayuyugyug nitong pinagdadaanan natin sa panahon na ito.
At sino nga ba ang hindi nangangailangan ng panalangin? Kayo, ako at tayong lahat, mahalaga sa atin yan. Unang-una, nitong passage na tinatalakay po natin ay yaong kalikasan ng panalangin o yaong tinatawag na pinaka-nature ng prayer. At tatlong level at puntos ang dinala ng Panginoon not only for His disciples, sa mga tagapakinig niya, kundi sa lahat, lalo na sa mga mananampalataya sa ating Panginoon, na ang kalikasan ng panalangin ay unang-una, it is in asking, sa ating paghingi. At gayon din, pangalawa, it is in seeking, sa paghanap. At ang pangatlo, it is in knocking, sa pagkatok. It is in asking, at saan nakatuon yung ating paghingi, kundi tanging sa Diyos Ama. Kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, ay we indeed ask of God, the Father, to hear us and to plead that our asking, He might respond unto it. Wala nang ibang pagtutuunan ng ating panalangin sa ating paghingi, sapagat yan ang itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga ho, nire-require niya sa panalangin natin. Upang sa ganon ay ang ating paglapit sa Kanya ay hindi yung konteksto na kung saan ay ini-induce natin o kaya ini-impluensyahan natin o kaya inuutusan natin ang Diyos upang tayo ay bigyan. Kundi yung mahalaga ay mailagay tayo ng Diyos sa estado ng buhay natin na kung saan tayo na lumalapit at humihingi sa Kanya ay karapat-dapat nga na Kanyang pagkalooban ng ating mga hinihingi. Kaya ang nagiging implikasyon ng ating paghingi sa Diyos ay dahil meron tayong pangangailangan at kailangan natin. At meron din pangangailangan ang mga iba na mga tao. At gayon din para sa atin. Ito man ay temporal na mga bagay, material things, blessings,
At higit sa lahat ang may kinalaman sa espiritual na paglago natin at pagkain natin sa araw-araw. Kaya nga doon sa verse 11 ng binasa natin kanina, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mga mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ang mga mabubuting bagay na ikabubuti para sa magiging kabutihan at mabuting kalalagayan natin upang sa ganon yung kalagayan natin na mabuti ay tayo rin ay maging daluyan ng kabutihan para ang ibang mga tao ay bumuti at maging maganda rin ang kanilang kalagayan. Kaya nga ho, ang ating paglapit at paghingi sa Kanya, we indeed ask with the heart. Kasama ang ating puso, taos-puso na paglapit sa Panginoon na merong honesty, merong openness, merong sincerity and faithfulness to God, the Father in Jesus Christ. Kaya nga it is in the proper way or acceptable way of asking something or many things of God with our heart. How about the context of it is in seeking? Sapagat kaakibat ng ating paghingi ay ang paghanap. Dahil paano mapapasa atin yung hiningi natin kung di natin hahanapin? At gayon din, paano matatagpuan, mahanap ang nawawala kung hindi natin hahanapin? Kaya ang higit na mahalaga dito na ipinaparating ng ating Panginoong Diyos ay yung kahalagahan at katotohanan ng paghanap. Sa nakatagong nag-uumapaw na kayamanan ng Diyos at gayon din yung tinatawag na hidden riches of God's promise to us. Alangan naman ang Diyos ay minsanan ibagsak na sa atin lahat ang kanyang richness, ang kanyang hidden riches of resources, hidden riches of promises. Ano kaya kung ang kabuuan ng ulan para sa isang taon ay ibagsak niya ng isang araw? Siyempre, hindi makabubuti.
malulunod na ang buong mundo. Kaya nga itong usapin ng seeking implies loss. Ang implikasyon ay yung estado ng kawalan. Hindi naman sa ibig sabihin na ang Diyos ay nawawala at hinahanap natin siya at naririyan siya lagi sumasa atin. Hindi naman ibig sabihin na nangawawala ang kaharian ng Diyos ang langit at hinahanap natin sapagkat iyan ay sumasa atin din. Hindi naman nangangulugan na nangawawala ang ating kaluluwa bagaman maaari yan ay magwala at hindi matumbok yung paghahanap. Yung pagsusumamo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho itong terminong seeking, my dear friends in the Lord Jesus Christ, ay ipinaparating sa atin, ipinapanukala sa atin ang paraan, ang daan, upang sa ganon ay masumpungan, matagpuan natin. At kasama dito, mga guys, mga ka-ride on sa ating Panginoon, the seeking of His kingdom and His righteousness, including the seeking of the so-called eternal or everlasting life. Kaya nga ho, itong usapin ng sinasabi nga ni Jesus na humingi, humanap, hanapin. Yan ho ay nangangailangan ng patuloy na pagiging diligent ng ating endeavor so that we can really seek what is hidden. At bahagi dito, huwag natin kalilimutan, mga ka-ride on sa ating Panginoon, na kasama yung hinahanap natin ng hinahanap natin, na mayroong kasapatan ng pangunawa. Mayroong kasapatan ng pag-arok sa mga bagay-bagay na hidden. Riches of God's promises. Hidden riches of God's resources. Kaya nga ho, hindi ho basta-basta na talaga namang ibagsak na ng Diyos sa ating tapat ang sangkatutak na kanyang mga blessing. Sapagkat kailangan po ang pagkilos ng paghanap kung nais natin na masakatuparan, matugunan yung ating paghingi, paglapit sa Kanya. At ang pangatlo, kung it is indeed in asking and it is indeed in seeking, ang sinasabi din ng ating Panginoon ay seek, hindi ho yung nagkasakit. It is in knocking.
pagkatok. Upang sa ganon yung ating pagkatok ay bumukas. Ang pintuan ng nakatagong riches of God's promises. Ang nakatagong riches of God's resources. It is in knocking. Kaya nga ho, yung pagkatok ay talaga naman napakahalaga iyan. Alimbawa na lamang yung konkretong ehemplo nito. Hindi tayo basta pumapasok sa isang bahay na kung saan ay hindi natin bahay, pagkatapos ay bubuksan natin, luktan tayo sa Ilocano. Kat sumret tayo, pumasok tayo. Pagkatapos ay diretsuhin yung kitchen, buksan na naman yung refrigerator at pagkatapos kukunin yung mga nasa loob at kainin na lamang na walang pasintabi. Walang pagkatok, walang paggalang, walang pagsusumamo. Kung kaya't yung ganyang estilo ng buhay ay tinatawag natin na trespassing. Kahit doon sa alam natin na very intimate yung ating relasyon sa isa't isa ay kailangan pa rin ng pagkatok. Yun ho bang nagpapakatao tayo? Yun ho bang nagpaparamdam at tayo na merong pagrespeto at paggalang? Kaya yun ho ay napakahalaga maka-ride on sa ating Panginoon. Kaya nga ho yung ating pagkatok ng pagkatok ay kinakailangan po ng perseverance. We need to persevere. Kaya maging sa ating tahanan kapag tayo kumakatok sa pintuan, sa gate natin ay katok, hindi natin dala ang susi. At inabot na ng 30 minutes at gayon din ng 1 oras sa katok tayo ng katok. Ang kadahilanan pala nakatulog yung ating natira sa loob ng bahay. At kapag ang isang may-ari ng bahay, kahit na siyang may-ari ng bahay na yon, kung wala siyang perseverance, wala siyang patience, baga ang ganyang gagawin ay pumunot siya ng isang malaking bato at yon ang gagamitin niyang pagkatok. At kung hindi pa masyahan at meron siyang galit, yung kanyang hawak-hawak na malaking bato ay kanyang ibabato sa bintana na siya pang ikinabasag ng glass ng bintana. Sapagkat walang pagtitimpi, wala siyang perseverance, hindi siya makapagtiis, hindi siya makapaghintay, nababagot siya. Alam niyo, sa panahon na ito, kapag wala ho ang mga iyan, na kailangan po natin ay talagang mababagot tayo at talaga naman may inis tayo, magagalit tayo. Pero saan tayo dadalhin ang ating mga galit at kawalan ng perseverance? Kundi ilalagay tayo sa isang kalagayan ng buhay na kung saan ay magiging malala tayo at hindi tayo makapagtimpi at makagawa pa tayo ng hindi maganda at hindi mabuti. At sa kalaunan pa, magagalit tayo sa Diyos. Magagalit tayo sa ating kasama.
Kaya nga ho, itong naking na sinasabi ng ating Panginoon, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay ito ay ipinapanukala rin sa atin lahat. Ano po? That the obtaining of admission to the house and the kingdom of God. Napakahalaga yan. Kaya nga ho, yung rich young ruler, nasa kanya ng lahat. Pero nagtatanong, paano ba pumasok sa kaharian ng Diyos? At gayon din si Nicodemo, na isang mataas na katungkulan, at kasapi siya sa Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo. Pero sa isang gabi nakipagtagpo sa ating Panginoon kung paano ba may papanganak na muli. At sinabi ng ating Panginoon sa kanya, unless you will not be born in water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Kaya napakahalaga yan. At sa totoo lang, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, hindi pa natin ginagawa yung paglapit, yung paghingi at gayon din yung ating paghanap at gayon din ang ating pagkatok sa Kanya. Nauna ng ginagawa ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo at gayon din ang Kanyang Espiritu Santo na hindi siya tumitigil na lumalapit sa tao at humihingi ng pagkakataon na makadaupang palad, pero maraming matitigas ang ulo. Napakaraming matitigas ang ulo. Kahit na itong panahon ng pagtupad ng mga protocols ng ating sinusundan. Bayanihan Tuilisyen, Hilaswan, napakaraming matitigas ang mga ulo. Kung bakit napakahirap na sila ay sumunod. At gayon din, bago natin hinahanap ay una muna na ang Diyos na ito ay walang tigil na hinahanap tayo. Lalo na sa mga nangawawala at mga nagwawala sa buhay na ito. Yung walang panahon, walang pakundangan sa Kanya, sa Kanyang salita at gayon din sa Kanyang kalooban. At gayon din, bago tayo kumatok sa Kanya, ay una na kumakatok ang Panginoon sa bawat tao. Di ba yan sinabi ni Jesus? Ano bang text yan? Revelation 3:20? Parang Revelation 3:20 iyon, tignan nga natin yon. Yes, tignan natin. Revelation 3:20. Panghuling aklat dyan sa New Testament. Revelation 3:20. Merong kinalaman yan sa pagkatok. At ito ang sinasabi, yes, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Tumutok-tok. Kung diringgin na ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Yan ang kanyang sinabi dito. Kaya totoo yan, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, laging ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ng kanyang banal na Espiritu ang siyang laging nauunang talaga naman tayo ay
nilalapitan. Humihingi sa atin ng panahon. Humihingi siya ng importansya sa Kanya. Hinahanap-hanap niya tayo at gayon din patuloy ang Kanyang pagkatok sa pintuan ng ating mga puso. Kaya din ang ipinararating ng Panginoon sa Kanyang mga disciples at gayon din sa bawat isa atin, kumatok kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. At ang ibinibigay ng ating Panginoon ay tunay nga naman na mga mabubuting bagay at hindi ikasasama natin. Kaya hallelujah at praise the Lord. Nakukuha niyo ba mga kapatid, mga ka-ride-on sa Panginoon ang nais ko pong sabihin dito? Pero tunghayan natin ang mga susunod na bahagi nito. Siguro aabot tayo anumang araw ngayon na Thursday, Friday, Saturday, ilang yung pagtutuunan natin itong biblical passage na ito. Matthew 7, 7 to 11 at bukas, ang tatalakayin natin ayon dito ay yung encouragement to pray. Yung pag-encourage na tayo ay manalangin. At sa araw ng Sabado, ito pa rin ang biblical passage natin. At ang ating tatalakayin ay ano ba yung mga kondisyones ng ating pananalangin? The conditions of prayer. Kaya abot tayo hanggang Sabado yung pagtalakay natin dito sa ating tinatalakay. Kaya sabihin natin, humingi. At gayon din sabihin natin, humanap. At gayon din sabihin natin ay kumatok. Yes, at ang pangako ng ating Panginoon ay sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Hallelujah at praise the Lord. And I would like to share with you this song. Hindi po natin composition ito, pero napaganda yung message na ipinaparating. Ano po? Pero minom muna tayo ng maligamgam na tea. Alam mo, isa ho sa mga paborito kong umaawit na mananampalataya ay si BJ Thomas. Maganda yung kanyang mga inaawit. At sana po ay makarelate tayo itong awitin ito. Nang pamagat ay You Gave Me Love. Imagine how it would feel if you could learn to play worship guitar like a pro and just... You Gave Me Love. Ito rin po ay meron din hong kinalaman sa panalangin.
gave me time when no one gave me time of day. You look deep inside while the rest of the world look away. You smiled at me when there was just frowns everywhere. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, you touch my soul, and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I always care. You gave me love when nobody gave me a prayer. You gave me laughter after I cried all my tears. You heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I look in your eyes and I found the tenderness there. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, you touch my soul, and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I always care. You gave me love when nobody gave me a prayer. You gave me love when nobody gave me a prayer. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At napansin ninyo yung huling bahagi ng istansa ng bawat paragraph ng awit na ito. You gave me love when nobody gave me a prayer. Diyan ho ay masusumpungan po natin kung gaano talaga kahalaga ang panalangin. At gayon din ang ating mga ipinapanalangin ay hindi lamang sana para sa ating mga sarili, kundi gayon din sa ating mga kapwa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay dumako sa ating mga kapatid na kung saan ay ito po yung nakarating sa atin na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay. Hindi man natin masabi ang lahat,
Pero minom muna tayo ng maligamgam na tubig. Katulad ng aking sinasabi araw-araw, hindi man mababanggit ang pangalan ay kasama sa ating ipinapanalangin at binabati. Katulad po ng mga sumusunod, ang kapatid na Reverend Arturo Andres Nong Bautista. Isa ito sa naging district superintendent ko ng panahon na ako'y obispo sa United Methodist Church, na kung saan ay nakadistino siya doon sa United Methodist Church diyan sa bandang New Jersey, United States of America. At gayon din ang kapatid na Gina Nastor na isa rin po sa napakasipag na laiko ko nung ako'y nadistino sa Good Samaritan United Methodist Church, Quezon Avenue, Quezon City, way back in 1994 to 2001. At siya naman ay naroon sa New Jersey City, New Jersey, United States of America, at napaka-aktibo ring laiko sa isang local church doon. At gayon din ang kapatid na Lina Arise ng Rizal Nueva Ecija, at ang kapatid na Tintin Justin de la Peña Landico ng Silang Cavite, at ang kapatid na Glency Yambut de Leon. Asawa ito, inaanak ko ito ng kasal, asawa ito ni Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon, yan sa UMC sa Bulacan. Parang ang destino niya sa bandang Manena ba yun? Pero parte na ng Pampanga yun. At gayon din po ang kapatid na Alma del Rosario ng Dinalupihan, Bataan. At ang kapatid na Lina Bumanglag mula sa San Mateo Isabela, pero siya ay nagtatrabaho dyan sa Macau. At araw-araw pinapanalangin natin yung kanyang asawa na na-hospital dyan sa bandang Santiago City sa isang hospital. At gayon din ang kapatid na Abdul Gader Pangilinan na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia. At ang kapatid na Bril Gamis ng San Mateo Isabela, at gayon din po ang kapatid na palagay ko kambal itong dalawa na ito, Terdy Bistel ng Balanga City, Bataan, at gayon din si Danilo Bistel III, Balanga City, Bataan. At ang kapatid na Aibilin Martinez mula sa Madlig, Isabela. At gayon din si Banji at Chan Domingo at Ryan Adawag Gragasin. Banji Chan Domingo ng San Mateo Isabela, at gayon din si Ryan Adawag Gragasin mula sa Herona, Tarlac. At ang kapatid na Dimos Tetes Buenaventura, mga aktibong membro dyan sa Maria Aurora Methodist Church ng Maria Aurora Province. Kaya sila po yung nakarating sa atin magse-celebrate ng kanilang birthday. At tayo ho ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bawat buhay na inyo pong pinagpala sa panibagong karagdagang taon na birthday nila. Sila na mga nabanggit na mga pangalan, at maging sila, O Diyos,
na hindi nabanggit. Hindi namin kilala saan man sila sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Kasama rin ang mga bagong silang na mga sanggol sa araw na ito. Lahat po sila, O Diyos, ay aming isinasamo sa inyo. Ipinapanalangin na naway nasa maayos at maganda silang kalagayan ng buhay at gayon din ng kanilang pamilya. Na sila po, O Diyos, ay samahan mo sa kanilang napakahalagang selebrasyon. At dalangin namin, Panginoon, na sila'y hindi makalimot na magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo. Patuloy na sila ay iyo pong pagkalooban ng malusog na pangatawan, ligtas sa anumang mga mabibigat na mga panubok sa buhay, kasama na ang mga itong virus na ito, na sila'y huwag madapuan, kundi lagi na sila'y nasa ligtas na kalalagayan. At gayon din, Panginoong Diyos, na sila po'y patuloy na inyong pagpalain. Ang kanilang mga buhay na ipinagkatiwala mo sa kanila, na patuloy na tumitibay at tumatatag nawa ang kanilang pananampalataya at lumalago din kalinsabay ang kanilang espiritual na pamumuhay sa iyo at gayon din sa iyong mga salita at gayon din sa kanilang mga aktibong mga pakikiisa sa anumang local church na kanilang kinabibilangan, sa kanilang paglilingkod at ministeryo. Aming Diyos, marami pang mga taon na darating sa kanilang buhay na i-celebrate at mangaghari ka sa kanilang pamilya na nagtatagumpay sa lahat ng kanilang mithiin, sa kanilang mga hanap buhay at gayon din sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ito, O Diyos, ang aming panalangin para po sa lahat sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon at sila'y ating batiin sa pamagitan ng isang awit na inaawit natin everyday. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na mipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara,
Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, palapakan mo natin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday. At wala hong makapipigil sa kanila, kahit sino pa man, at gayon din maging ang quarantine na ito ay walang makapipigil sa kanila na hindi po sila mag-celebrate ng kanilang birthday. Kaya patuloy ninyo na i-enjoy ang buhay na kaloob pinagkatiwala ng Panginoon, na hindi kayo nakakalimot sa ating Panginoong Diyos. At anumang edad ninyo, huwag ninyong ikabahala yan, sapagkat sabi nga ng isang pilosopo, age doesn't matter as long as matter doesn't age. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat ay ang buhay niyo na nagiging makabuluhan at napipakinabangan, hindi lamang para sa inyong sarili, hindi lamang para sa inyong pamilya, kundi maging sa ibang mga tao. Sapagat yan ay nabibigyan ng karangalan, at ang Panginoong Diyos ay talaga naman tunay na patuloy na sinasamba at winawalhati, at patuloy na pinaglalagakan ng inyong buhay sa Panginoon, na atin hindi natin kinakalimutan, na hindi natin siya mapuri, masamba, malwalhati sa ating mga buhay na nakatuon sa Kanya lagi. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos at enjoy ninyo kung anumang mga prepared delicacies, food. Magluto-luto kayo ng iba't ibang klase ng Q. Kung merong mga quarantine, mga QQ dito sa ating naranasan, siguro naman sa mga handa ninyo hindi makalimutan yung barbecue, banana Q, banana at kamuti Q, at maraming mga Q. Yes. Kaya purihin natin ang Panginoon na tayo po'y dumako sa ating mga pananalangin, at tayo po ay sumandaling manalangin po para po sa mga merong karamdaman. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa patuloy na pinagkakalob mo sa amin na pagkakataon, na hindi napapagod sa pananalangin upang ilapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid na meron pong mga karamdaman at kailangan po nila ang kagalingan. Katulad po ng mga kapatid na laging ipinay-pre-request ng kapatid na Betty Jane Usale Berzosa ng Ilagan City, Isabela, si Regine Bautista, Kathleen Bangar, Pedro Milan, at gayon din si Bridget Dalasi at Dennis Imson. Nawa Panginoong Diyos, sa mga kapatid na ito ay maranasan nila ang kagalingang nagmumula sa inyo, Panginoon. Gayon din po ang kapatid na Jomar Bumanglan, na nakakonfine dyan sa isang hospital dyan sa City of Santiago, Isabela, at kailangan din po niya ng kagalingan, Panginoon, at gayon din ang financial na kailangan nila. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon sa kanyang paghahanda para sa kanyang operasyon sa first week of August. Ay pagpalain mo, Panginoong Diyos, nang sa gayon maging matagumpay ang operasyon, at gayon din na pagpalain mo ang mag-o-opera sa kanya na pagamutan at mga medical frontliners.
Pagpalain din ang kanyang ministry sa United Methodist Church diyan sa bandang Bulacan, Philippine Sanwal Conference. At gayon din po ang kapatid na Mirna Subido ng Ciudad Adelina Village ng 13 Martires City, Cavite. Patuloy din po ninyo, O Diyos, na igawad ang kagalingan para sa kanya. At gayon din po ang kapatid na George Macapagal ng San Jose del Monte City, Bulacan. At maging ang kapatid na Lily Kagalitan, Edrin Zamora ng City of Caloocan. O Diyos, kailangan din po nila ang maibayong kagalingan at kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Lali Acevedo mula sa Project 7 Quezon City, at maraming salamat po na siya po ay nagiging maganda ang development ng kanyang kalusugan, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Riwel Yumol mula sa Maribeles, Bataan, Ricardo Nuna ng City of Balanga, Bataan, at gayon din kapatid na Sammy Antonio ng Samal, Bataan. Panginoong Diyos, pagpalain mo't pangunahan ng mga kapatid na ito, maging kanilang mga pamilya, at patuloy na pagkalooban sila ng ibayong kagalingan, Panginoong Diyos. Gayon din po ang kapatid na Glaze D. Takalikod diyan sa Santiago City, Isabela, na ito ay anak ng isang pastor ng United Methodist Church na meron pong diferensya ang kanyang puso at kailangan siya na maoperahan, pero kailangan po, Panginoon, ng napakalaging halaga, at tulungan mo, Panginoong Diyos, ang pamilyang ito at gayon din sa kagalingan. At gayon din po ang kapatid na Rosalinda Hiner ng Silang, Cavite. Patuloy niyo po rin pong ilapat ang kagalingan, kalakasan na kailangan po niya, at mag-normalize lahat, Panginoong Diyos, ang kanyang BP, sugar at iba pa, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Nanay Pinina Monteberhen ng City of Olongapo diyan sa Zambales. O Diyos, patuloy na inyong kahabagan at pagpalain ng kapatid na ito, at makaranas, Panginoon, ng inyong kapayapaan at ng inyong pagliligtas, at gayon din ng kalakasan at kagalingan, Panginoon. At gayon din po ang kapatid na Ludi Wenceslao ng Bethany Methodist Church yan sa Hermosa, Bataan, ay pagpalain nyo rin ang kanyang kalusugan at patuloy na ayudahan, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan, at gayon din ang pagkapala sa kanyang buong pamilya. At ang kapatid na Manigiyam ng Victoria, Tarlac, O Diyos, kagalingan para sa kanya. Gayon din kay kapatid na Weng Pangilinan diyan sa bandang Hermosa, Bataan, at gayon din ang kapatid na Rosario Bersabal ng Quezon, Isabela. Salamat po sa mga development ng kanyang paggaling, pero kailangan din po niya ng patuloy na maayos at malusog na pangatawan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang Nanay Luz Biminda Bustamante, ang magulang po ng Bishop Homer Bustamante diyan sa Dinalupihan, Bataan. Panginoong Diyos, patuloy din po ninyo na ilapat sa kanyang kagalingan, kalakasan at recovery sa kanyang tinamo na stroke, Panginoong Diyos, at pagkalooban po niyo siya ng maayos na kalusugan at pangangatawan. At gayon din pong kapatid na Teresita Diligiin diyan sa Hermosa, Bataan, Panginoon, ng Bethany Methodist Church. Pagpalain niyo din siya nang siya patuloy na makaranas ng kagalingan mula sa kanyang pagka-stroke, at gayon din sa kanyang diabetes, Panginoon. O Diyos, mangaghari ka sa kanya, pagpalain mo at tuloy-tuloy po sana ang kanyang kagalingan, Panginoon. At gayon din po, aming Diyos, kapatid na Daniel Retrato diyan sa bandang City of Caloocan, ang kanyang patuloy na kagalingan din at kalakasan, Panginoon, ay pagkaloob mo, O Diyos. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Eli Barba, ang uncle ng kapatid na Governor B diyan sa bandang Quezon City ng Pansol. O Diyos, kagalingan, kalakasan para sa kanya. At gayon din po ang kapatid na Maharlika diyan sa bandang Batangas, na ito po naman ay kasin ng kapatid ni Minerva de la Cruz, ay pagpalain nyo rin at pangunahan upang sa ganon ay magamot ng tuluyan ng kanyang brain at tumor, O Diyos, at siya makalaya sa karamdaman na iyan, Panginoon, at marapati ninyo. At gayon din po ang kapatid na Florenda Nabua ng Iglesia Methodist sa Pilipinas diyan sa San Fabian, Pangasinan. Pagpalain niyo siya, Panginoon, upang sa ganon ay patuloy siyang maging malakas, at patuloy, Panginoong Diyos, na maalis ang kanyang anxiety, at patuloy na siya na, O Diyos, ay magkaroon ng gana na kumain ng marami o katamtaman, Panginoon.
O aming Ama at aming Diyos, patuloy din po namin ilalapit ang kapatid na Ferdinand Terrado na meron po siyang bone cancer stage 1. Panginoong Diyos, na siya po ay makalaya mula sa cancer na ito, Panginoon, at lubusan siyang gumaling. Pagpalain niyo ang pagamutan na tumitingin sa Kanya, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang Kanyang pamilya na tumutulong sa Kanya. At maging ang kapatid na Mary Ann Terrado, na anak ng kapatid na Sally Terrado, na nag-undergo ng chemotherapy, Panginoong Diyos, ay inyo po rin pagpalain at siya rin po ay makalaya sa kanyang pinagdadaan ng Panginoon na sakit, kagalingan, kalakasan at maging mga financial na pangailangan nila iyo pong pagkalooban. Pagpalain niyo ang buong pamilyang Terrado dyan sa United States of America. Kaya Panginoong Diyos, umaasa kami na maging sa mga hindi namin nabanggit, hindi namin kilala, nasa Pilipinas man, nasa ibang dako, na meron silang karamdaman, Panginoong Diyos, sana po personal po niyo silang katagpuin at pagkalooban ng kanilang kailangan, Panginoon, na ayuda at gayon din ng inyong pagpapagaling sa kanila. At maging ang mga napakarami, milyones, Panginoong Diyos, na kung saan ay nasa panahon ng medical treatment sapagat sila nagpositibo sa COVID-19, nasa iba't ibang pagamutan, quarantine isolation facilities at nilulunasan ng mga medical frontliners mula sa iba't ibang pagamutan at sa buong mundo, Panginoong Diyos, at patuloy po na sila po, O Diyos, ay pagkalooban ng malakas, matatag na pananampalataya sa inyo, at huwag po silang mawalan ng pag-asa, bagkus ay patuloy na maging matibay at patuloy, O Diyos, na manangan sila at sa iyong pangako, sa iyong salita. At dulutan mo silang lahat ng kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, na kailangan nila, at maging ang mga pinansyal na pangailangan nila, Panginoon. Pagpalain niyo at patuloy na mabisang kasangkapanin lahat po ng mga hospitals at mga medical frontliners, Panginoong Diyos. At maging ang mga panalangin ng mga spiritual frontliners, prayer warriors ng mga churches at mga church workers at mga members, Panginoon, ng lahat ng mga churches, anuman denominasyon. Panginoon, napakarami din nasawi dahil sa COVID-19. Hindi sila nakatawid sa landas ng buhay na ito. Pero umaasa kami, Panginoong Diyos, at ipinagkakatiwala sa inyong mga kamay ang bawat katawan, espiritu at kaluluwa ng mga kapatid na ito na yumao sa inyong pangangalag at paghahari, Panginoon, diyan sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. At gayon din pinagkakatiwala din namin lahat po ng mga bereaved families, ng inyong pag-aruga, ng inyong pagkakaloob ng karampatan, kaaliwan at kalakasan, at gayon din ang pag-asa ng pagkabuhay na buhay at buhay na walang hanggan. At syempre, Panginoong Diyos, ang kanilang pangailangan pinansya, pagpalain mo lahat po ng kanilang mga pamilya. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng mga napagaling sa buong mundo. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na patuloy po na kung saan ay sila po ay aalalayan at papagpalain, Panginoon, at tuloy-tuloy na po ang kanilang paggaling at hindi na po manunumbalik ang virus na ito sa kanilang mga katawan, O Diyos. Kaya maraming salamat po at pagpalain niyo rin ang kanilang mga pamilya at gayon din ang kanilang mga financial na pangailangan at maging sa spiritual, Panginoong Diyos, ay patuloy po, Panginoon, na inyo pong ipagkaloob sa kanila. Salamat po sa lahat ng pagamutan, quarantine facilities at gayon din ng mga medical frontliners, mga pagkain, medisinas, at gayon din ng mga pananalangin, Panginoong Diyos, ng lahat ng mga spiritual frontliners, Panginoon, mga prayer warriors. Maraming salamat po, higit sa lahat ay sa inyo po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoon, at palakpakan po natin lahat po ng mga gumaling sa COVID-19, saan man sila naroon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo.
At purihin natin ang Panginoong Diyos. Siyempre palakpakan natin din at pasalamatan lahat po ng mga manggagamot at mga hospital, quarantine facilities na kinakasangkapan at gayon din ang lahat po ng mga spiritual frontliners at mga prayer warriors ng mga churches at gayon din ang mga church workers, mga laiko na membro ng bawat iglesia, anumang denominasyon. Kaya maraming salamat. Higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos na patuloy ang kanyang pagkilos at gayon din ang kanyang mga himala na kanyang mga ginagawa. Kaya purihin ka, Panginoon, at walhating ka sa lahat ng oras. Yes, amen sa ating Panginoon. At patuloy po natin ipanalangin ng bansang Pilipinas at gayon din po ang lahat ng mga bansa na sana po sa patuloy na pagtugon ay maging epektibo at hanggang sa tuluyan ng mapuksa at mawala at hindi na mga ghari itong COVID-19 na ito sa bawat bansa, lalo na po dito sa Pilipinas at lalo na po sa mga lugar na kung saan ay marami pong nagpositibo at ipanalangin po natin ang tuluyan. At kaakibat niya ng panunungkulan ng lahat ng mga pinagkalooban ng panunungkulan mula sa Presidente, Prime Minister man umang tawag ng nangunguna sa isang bansa at sa lahat ng mga sangay, departamento, ahensyas at mga branches ng government at lahat po ng mga politiko, lahat ng mga legislators at gayon din yung mga nasa judiciary at mga empleyado at gayon din po sa level ng rehiyon at gayon din po dyan sa bawat lalawigan, bawat lungsod at bawat munisipalidad at bawat barangay at bawat pamilya, bawat mamayan ang kabuuan at gayon din ang mga paaralan na kung saan ay malapit na po yung pasukan, kakaiba ang approach. Kaya panalangin natin na maging matagumpay ito at maging kahandang-handa. At pagpalain ng mga estudyante, mga magulang na hirap na magpapaaral sapagkat apektado nga sa itong hagupit ng global pandemic at mga maraming nawalan ng mga hanap buhay, mga nagsara ng mga kumpanya, at naapektuhan at isama natin na tayo po ay makabangon at makaangat sa ekonomiya at sa iba't iba pang mga larangan. Kaya sama-sama po tayong mananalangin sa pagkakataon na ito. Manalangin po tayong lahat. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa lahat ng aming mga panalangin. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na inyo pong tutugunin ang aming mga panalangin ng naayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos, lalo na ang pagwawakas nitong virus na ito, Panginoong Diyos, sa madaling panahon. Kahit na kami nasa bagong normal na kalagayan na ngayon, O Diyos, marapatin mo na pagalingin ang buong bansang Pilipinas at lahat ng bansa, at lahat ng mga tao at lahat ng mamamayan, at lahat, Panginoong Diyos, ng bumubuo. At gayon din na kami po ay inyo pong ibangon mula sa kahirapan, mula sa pagkalugmok sa ekonomiya, at gayon din
mula sa kawalan ng trabaho at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pangailangan at matugunan, Panginoon. Kasama, Panginoong Diyos, ang aming panalangin para sa lahat ng churches, ng mga church workers, at gayon din ng mga lay leaders at mga church members, Panginoon, anuman denominasyon, patuloy na pagpalain mo at pangunahan at makabangon din, Panginoon, sa hugbit ng virus na ito at patuloy na pagpalain ng iba't ibang ministeryo at misyon, outreaches, mga projects. At gayon din po, Panginoon, ang mga blessing na kailangan upang sa ganon ay patuloy po na matutususan ang bawat pangailangan ng local church at lahat ng mga sangay at gayon din ang mga church workers, Panginoon, at gayon din ang mga members, Panginoong Diyos. Kaya umasa kami na lahat po ay makakaalpas at patuloy kami, Panginoong Diyos, na mamamayagpag sa aming tinanggap na pagkakatawag mo sa amin upang patuloy na nanatiling wagas at marubdob ang aming pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwina sa iba't ibang kaparaanan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, if you have your personal and family prayer requests, why don't you come to the awesome presence of the Lord Jesus Christ at ipanalangin niyo itong anumang personal at family prayer requests ninyo. Ano po? At tayo po ay sama-samang lumapit sa Kanya at Siya lamang ang nakakarinig sa atin. It's between you and God and you. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Yes, Lord, yes, Christ. Ito po ang aming personal at family prayer requests ng bawat isa. Lord, inyo pong pakinggan at sana po ay inyo pong tugunin ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung
kung ako'y lalapitan kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Amen sa ating Panginoong Diyos. At alam natin na merong magagawa ang Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At alam din natin na ang makasama ng Diyos ay tunay. At naniniwala rin tayo na merong magandang mangyayari sa iyo, sa akin at sa ating lahat, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na nangungumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta pa kayo dyan sa inyong kalagayan? Kumusta ba ang buhay dyan sa probinsya, dyan sa ibang bansa at gayon din dito sa Pilipinas, saan man kayo naroon? Kumusta naman po yung laging nasa loob ng tahanan? Yes, kayo hubay patuloy na lumalakas at patuloy na na-inspire at patuloy na talaga namang ibinibigay ng todo sa Panginoon ng pagtitiwala at hindi nawawala ng pag-asa maging sa panahon na ito. Kaya patuloy lamang po tayo na magpursigi, mabuhay na hindi natitinag, kundi lalong lumalakas sa tuwi-tuwi na. At gayon din po, ang Ride On Ministry patuloy po na nagpapasalamat sa ating sa patuloy natin na pagsubaybay, pakikiisa sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na itong episode 116. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa inyong patuloy na pag-like, pag-comment at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Kaya purihin ang Panginoon at maraming salamat, and may the Lord continue to bless you wherever you are, at kayo po ay lagi po naiingatan ng ating Panginoon. At ano ba ang gagawin ninyo sa buong maghapon na ito? Ano po? Pagkatapos ng Ride On Ministry, ano ba yung mga dapat ninyo accomplish sa buong maghapon? At kahapon ay ako'y nakalabas muli at pumunta dyan sa aking dapat na i-accomplish sa labas. At purihin naman ang Panginoong Diyos at aking pong na-accomplish ng hapon yung aking ginawa, at purihin natin ang Panginoon at purihin din ang Diyos sapagkat natapos ko rin yung balad ng ginagawa kong balad ng grapes at ng aking pananim na grapes. At purihin ang Panginoon at nitong nakaraan na talaga naman pag-ulan at yung pag-ulan ay blessing din sa Panginoon sapagkat yung mga itinanim ko na mga 34 na kapuno ng papaya ay medyo malaki na. Kaya purihin natin ang Panginoon, kaya itong buwan ng Agosto ay maglalagay na po tayo ng pataba upang sa ganon ay maging malusog siya at ang kanyang magiging kapuno ay mataba at mamunga ng siksik, laglig at umaapaw, at gayon din ang Panginoon. At syempre tanim-tanim tayo at purihin ang Diyos at nakapagpitas naman ako ng 2 bunga ng excuse me po, bunga ng langka, at yan ay sa halip na bumili kami ng prutas ay yan ay nakaragdag sa aming
kinakain na prutas at yan ay napaka nutritious yung mga prutas na kinakain natin, yung mga vegetables. Kaya purihin natin ang Panginoon at pagkatapos nito ilalabas ako muli, meron dapat na i-accomplish na gagawing ilang mga 3 bagay. Kaya ang pag-iingat ng Panginoon ay sana'y makamtan at gayon din pag hindi na maaraw ay magtatanim naman tayo at magpupunla ako ng talong, ng lettuce at gayon din ng yung pechay, ampalaya at nang sa ngayon hindi na po tayo bibili ng gulay. Bakit ko po sinasabi ang mga ito? Sapagkat kailangan po natin sa mga panahon na ito ay maging wise tayo at sa halip na bumili tayo ay meron tayong backyard na tinatamnan, maging sa mga paso-paso at maging sa mga use na mga gamit katulad ng mga pinag-inumin natin, malalaki na mga plastic at mga sako na hindi ginagamit ay yan ay gamitin po natin, magtanim tayo at ang magtanim ay hindi biro at yan ay nakapagbibigay po ng bunga at ayuda sa ating mga pangailangan. Kaya yan po ay ating gawin, magtanim-tanim tayo at pag naitanim natin yan ay alagaan at yan ang mamumunga at magbibigay po sa atin ng blessings. At marami din ako nakikita sa Facebook na mga pagtatanim ng mga pastor, ng mga diakonesa at gayon din ng mga laiko. At talaga naman purihin natin ang Panginoong Diyos at napakabuti ng ating Panginoon. Tuloy niyo lamang inyong mga pagtatanim at pangangalaga samantalang kayo ay meron din ginagawa ng mga iba pa. Kaya atin pong tunghayan ng mga kapatid kung saan ay nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-type ng kanilang comment at atin pong babasahin at sino ba yung mga nag-comment sa panahon na ito. At ang kapatid na Betty Jane Osalia Bersosa ng Ilagan City. Isabela, kumusta ka na kapatid na Betty Jane? Kumusta ng kalagayan niyo dyan sa bandang Cagayan Valley? At kumusta yung asawa mo, gaya din mga anak mo, mga frontliners. At pagpalain ka ng Panginoon dyan at God bless Ilagan City at ganyan kabuuan ng Isabela at Cagayan Valley at ang kabuuan ng Luzon. At ang kanyang comment ay blessed morning sa ating lahat, Bishop Lito. More power sa Ride On Ministry. God bless us all. Amen and amen. Yes, good morning din. Amen at amen sa Panginoon. At pakiingat kayo dyan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Nevelyn Cabico Biray ng Kalikid Methodist Church yan sa Kalikid City of Cabanatuan ng Nueva Ecija. Yes, kumusta na kapatid na Nevelyn? At nakikita kita sa Facebook, nasa loob ng sakyan at gayon din sa iba't ibang mga gawain mo. At kumusta sa iyong pamilya dyan at kumusta yung church natin dyan. Pakiingat kayo at God bless Cabico Biray family and of course your ministry at gayon din yung work ninyo dyan sa Akadim at pagpalain ka ng Panginoon. God bless City of Cabanatuan, God bless Kalikid at gayon din God bless ang kabuuan ng Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay Amen, praise the Lord. Yes, Amen and praise the Lord. God bless. At gayon din po mula sa ating pastor, Baby God is watching from Deparo United Methodist Church, Deparo City of Caloocan, Metro Manila. Yes. Salamat kapatid na Pastora Baby at God bless your family. Kumusta ka na, pamilya mo at ingatan kayo ng Panginoon dyan. God bless City of Caloocan at God bless sa kabuuan ng Metro Manila at gayon din ng National Capital Region. Yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Rosalinda Hiner ng Holy Faith United Methodist Church. Yan sa Silang Cavite is watching. Yes, thank you very much. God bless. At patuloy pagpalain ng Hiner family at pakaingat kayo dyan. God bless silang. God bless ang kabuuan ng Cavite at gayon din ang kabuuan ng Calabarzon at gayon din ng Region 4A. Yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Joy de la Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Ang kanyang comment ay good morning everyone. Have a blessed Thursday and thanks to Ride On Ministry. Yes, amen sa Panginoon. Thank you din. At kamusta na kayo kapatid na Joy? Ang inyong ministry dyan sa school at gayon din dyan sa church natin dyan sa Bethany Methodist Church at God bless Hermosa at gayon din ang kabuuan ng De La Cruz family at gayon din ang kabuuan ng Bataan. Yes. At gayon din mula sa ating Reverend Artemio Gandesa. Yes, ng United Methodist Church dyan sa bandang Vancouver, British Columbia, Canada. Yes.
Ang kanyang comment ay, good morning po. Good morning, Bishop. God bless your ministry. Yes, good morning din. At thank you very much. Kumusta na kapatid na Reverend Artemio? At gayon din ang may bahay mo. At gayon din ang mga anak ninyo. At gayon din ang ministry mo dyan sa Canada. At pakaingat kayo. God bless Canada. God bless Gandesa family. Yes. At gayon din ang mga Pilipinos dyan. At mga kasama natin mga church workers dyan. At mula sa ating top fan kapatid na Weng Kiamkon, siya po ay nagwo-work dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia, pero siya ay taga Nara, Palawan. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop, God bless po, amen. Yes, amen sa Panginoon at good morning sa iyo at God bless sa Kiampo family dyan sa Nara, Palawan at God bless din at matagumpay yung trabaho mo dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Pakaingat ka at shout out to all of you dyan na mga OFWs. At God bless Saudi Arabia, God bless ang kabuuan ng Middle East, God bless ang lahat ng mga kontinente, lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Mary Joy Villar at Tambanillo. Kumusta ka na kapatid na Mary Joy? At ang ganda ng pangalan mo, Joy. At laging merong joy. Ayan, kaya po rin ang Panginoon. Kumusta na yung asawa mo? Kumusta na yung mga anak ninyo? At kumusta na yung trabaho dyan sa inyong pagpipinta at gayon din yung balak ninyo na bilhin na lupa para pagtayuan ng church at gayon din yung mga pinagkakabalahan nyo dyan araw-araw. Kaya pakaingat kayo at God bless ang kabuuan ng Bohol, Seat of Tagbilaran, Bohol, Visayas. At ang kanyang comment, good morning po Bishop dito. More power, ride on ministry. God bless us all. Yes, thank you very much. God bless din. At gayon din po mula sa ating Pastor Christian Calderon ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa Dinalupihan, Bataan. Kumusta ka na Pastor Christian? Kumusta na yung araw-araw na live streaming mo? Kumusta na yung mga ministry mo? Kumusta na yung appointment mo dyan? At kumusta na yung mga members dyan sa Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa Dinalupihan, Bataan? At pakaingat kayo at God bless ang kabuuan mong pamilya na Calderon and of course yung ministry and leadership to the church. At God bless ang Dinalupihan na gayon kabuuan ng Bataan. At ang kanyang comment ay Baba Hapo. Yes, Baba ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Pagpapala, yes. Blessing mula sa ating Panginoon. Babahang pagpapala ng Panginoon, yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz is watching. Kumusta na ka na kapatid na Reverend Luis Cruz? Nabimiss ko na rin yung lagi tayo nagkikita dyan sa Bataan at purihin ng Panginoon at napaka-aktibo yung iyong mga ginagawa na ministry dyan sa church, sa eskwelahan at gayon din dyan sa Philippine Red Cross Bataan Chapter. Pakaingat ka at patuloy ka na pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. God bless the Cruz family and for your ministry and leadership to the church and to the school at gayon din at pagpalain ng Bethany Methodist Church at gayon din ang kabuuan ng Hermosa Bataan. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayon din mula kay kapatid na Muray Pascua. Kapatid na Muray, kumusta ka na dyan sa San Manuel Isabela? At kumusta na ang lagay ng buhay dyan? Kumusta na yung farm ninyo na pinagkakabalahan dyan? At kumusta na yung pamilya nyo dyan sa bandang Quezon City? Ang kanyang comment ay, good day Bishop, family and viewers. Please a prayer po for the immediate recovery for our kind-hearted, helpful and very faithful in serving Honorable Barangay Captain Daniel Biroya. Yes, Daniel Biroya, Barangay San Antonio, San Francisco del Monte City, Quezon City. Yesterday, he was confirmed COVID positive and also for the safety of my family and community. Thank you so much, Bishop. You're a blessing for us and everyone. Stay healthy and strong po, keep safe. Yes, maraming salamat at tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ang personal prayer request ng kapatid na Muray Pascua. Ang kanilang barangay captain dyan sa San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City, sa katauhan po ng Barangay Captain Daniel Biroya na kung saan po Panginoong Diyos ay siya po ay nagpositibo sa COVID-19.
Dalain po namin, Panginoong Diyos, na kanyang malagpasan ito at gumaling siya at magnegatibo muli. Nang sa ganun, Panginoong Diyos, ay may pagpatuloy niya ang kanyang maaktibong paglilingkod dyan sa barangay ng San Antonio, San Francisco del Monte, Quezon City. At pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanyang mga tinetik na mga gamot at gayon din ang kanyang pagkwa-quarantine at pagpalain din po at pangunahan ng kanyang pamilya na hindi po mahawa at gayon din ang kanyang mga kasama dyan sa barangay, Panginoon, at gayon din ang mga konsihales na nakasama niya, Panginoong Diyos, ay patuloy mo rin na ingatan at ilayo sa anumang sakuna at sa anumang virus, Panginoong Diyos. At nawa, Panginoon, ay maranasan niya ang inyong kabuang pagpapagaling sa kanya, Panginoong Diyos, nang sa kanya may pagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa barangay na iyan. At pagpalain niyo rin ang kanyang pinamumunuan na kabuuan ng barangay, Panginoon, nang ito ay maging safe at maging ligtas sa COVID-19, Panginoon, at maging ang buong pamilya ng Pasqua family na nakabase dyan sa Quezon City sa naturang barangay na kanyang binanggit, Panginoon, ay pagpalain mo, ingatan at ikaw pong siyang proteksyon nila sa araw-araw sa Tipina at maging sila ng mga magulang, kapatid na Edgar at kapatid na Muray dyan sa San Manuel Isabela. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. God bless Muray family at pakiingat kayo. God bless San Manuel Isabela at gayon din dyan sa bandang barangay ng San Antonio ng San Francisco del Monte, Quezon City. At please extend my regards sa ating barangay captain dyan, Daniel Beroya. At gayon din sa iyong family. Yes, purihin natin ang Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na top fan Brother Ernel from the United States of America, every step, every nation. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Yes, good morning din sa inyo. I'm grateful that your ride-on ministry can be viewed in practically all nations. Yes, praise the Lord, to God be the glory. I pray that it can also be viewed by Christians in other nations with restrictive and censored internet. God bless you and your ministry. Your messages are very relevant in this day and age. Yes, to God be the glory at praise the Lord. Thank you very much, Brother Ernel. Every step, every nation, at patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. Please extend my regards to your family. Pakaingat ka at pagpalain ng Panginoon ang iyong work. At kayo ng mga Pilipinos dyan sa United States of America, ingatan kayo ng Panginoon. God bless USA. At gayon din ang mga Pilipinos dyan at gayon din po yung mga workers dyan. At sana po itong iyong wish and hope and blessing na sana ay talagang lumawak pa itong ride-on ministry sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga restrictive at censored internet. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray that all the possibilities and opportunities be granted by you. In Jesus' name we pray at God bless your family, Brother Ernel. Yes, purihin natin ang Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Edgar Pascua ng San Manuel Isabela. Yes, ang kanyang comment ay, kumusta ka kapatid na Edgar? At good morning, Bishop. Lord, please protect us for this very cruel pandemic. Yes, in Jesus' name. Heal your land, O Lord. Amen and amen. Please keep praying everyone with faith and trust. To God, always take care po. Yes. Patuloy natin tayo na manalangin. Huwag tayo magtumigil na manalangin lagi, araw-araw. At sapagkat itong global pandemic ay araw-araw din na nandyan. Kaya kailangan araw-arawin natin. Magdoble tayo sa ating panalangin. Kaya God bless Brother Edgar and your family at gayon din sa farm mo dyan na pinagkakabalahan. At ingatan kayo ng Panginoon. Stay safe. At gayon din mula sa ating kapatid na Aurelia de la Cruz. Kumusta ka na, kapatid na Aurelia de la Cruz ng Maria Aurora Methodist Church ng Aurora Province, ang may bahay ng ating namimiss na glorified dating DSE Reverend Eddie de la Cruz ng Maria Aurora Province.
Kaya please extend my regards to your family, kapatid na Aurelia, at gayon din sa church natin diyan sa Maria Aurora Methodist Church. Pakiingat kayo at pagpalain ng Panginoon at proteksyonan kayo lagi diyan. Bagaman ang lugar ninyo ay pre-COVID, yes, pre-COVID, kaya palakpakan natin ang Panginoon at ang lalawigan ng Aurora Province ay COVID-free. Kaya purihin natin ang Panginoon at patuloy na maging pre-COVID ito. At purihin natin ang Diyos at God bless De La Cruz family and of course ang kabuuan ng Maria Aurora at kayo po nag-celebrate din ang inyong anniversary bilang isang bayan. Ano po? At happy anniversary sa inyo. At gayon din po God bless ang kabuuan ng probinsya ng Aurora, lalo na sa ating kasamang gobernador. Ang ating gobernador na si Noveras, yes. Noveras. Please extend my regards to Governor. God bless you. Panalangin natin si Governor. Aming Ama at aming Diyos ay pinapanalangin po namin ang kapatid na Governor Noveras, ang kanyang pamilya, ang kanyang panunungkulan diyan sa bandang Aurora Province, na patuloy po na maging safe at ligtas sila, Panginoong Diyos, at patuloy na makamtin nilang biyayang pag-iingat at pagliligtas, at gayon din maging matagumpay ang kanyang leadership sa buong probinsya ng Aurora, at pagpalain po ang lahat ng mamamayan dyan, lahat po ng mga bayan, at lahat po, Panginoong Diyos, ng mga establishmento, at maging ang mga churches, mga negosyo, at lahat-lahat, Panginoong Diyos. At pagpalain mo rin ang aming mga churches dyan sa iba't ibang bayan dyan sa province ng Aurora, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, at ang mga workers at iba pa, Panginoong Diyos, at ang mga nanunungkulang na district supervising elders at maging aming obispo. Aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo rin lagi ang pamilya ng De La Cruz, ang kapatid na Aurelia dyan sa Maria Aurora Province. In the name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. At ang kanyang comment ay, God bless po sa inyong ministry. Yes, thank you very much. At gayon din sa iyo, God bless din. At sa buong pamilya mo, pakaingat kayo. At gayon din mula sa ating Pastor Mary Rose Rodriguez Tandayo. Mayros Rodriguez Tandayo, yes, ng Kakarong Methodist Church dyan sa Kakarong Pandi, Bulacan, pero sila nakatira dyan sa bandang San Jose del Monte City, Bulacan. Kumusta ka na, Pastora Mayros? Kumusta na ang better half mo? Kumusta na yung napakapogi na anak? At purihin natin ang Panginoong Diyos at amsamnida at sana'y patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon kabuuan ng Rodriguez Tandayo family, at ingatan kayo at gayon din yung ministry mo dyan sa church, at gayon din yung ministry mo dyan sa Messenger, at nakikita ko lagi yung mga regular na ina-upload mo na mga very inspirational na mga thoughts, biblical, at naway pagpalain ng Panginoon ng makarating yan sa iba't ibang mga tao nang sila'y ma-inspire at sila'y tumatag sa kanilang pananampalataya. Kapag kayo dyan, at God bless Kakarong Methodist Church, God bless ang Pandi, at gayon din ang kabuuan ng Bulacan, yes, at gayon din ang San Jose del Monte City, yes. At gayon din po mula sa ating kapatid na Carmelita Kapuli, yes, ang comment ng ating Pastor Meros ay amen. Yes, a million and billion and trillion and quadrillion amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon, yes. Kapatid na Carmelita Kapuli, yes, kumusta na kayo, kapatid na Carmelita dyan sa bandang BEPS Methodist Church ng BEPS Maribeles, Bataan? Kumusta na ang pamilya po ninyo? Kumusta na po yung pinagkakabalan nyo araw-araw dyan? Ang kanyang comment, watching po, yes, thank you very much, at God bless Kapuli family, and of course yung ministry at gain din sa gagawin din sa buong maghapon. Pakaingat po kayo at pagpalain po ang Maribeles at ganyan kabuuan ng Bataan. At gayon din po ang kapatid na Nitch sa Beaton. Yes, kumusta ka na, kapatid na Nitch dyan sa bandang Bahrain? Pakaingat ka at pagpalain palagi ng Diyos ang iyong trabaho dyan sa Bahrain, at gayon din na iparating mo ang aking pagbati regards sa lahat ng mga OFWs dyan na mga kasama mo, at pagpalain din ng Panginoon ng kasama mo dyan na panunungkulan, at gayon din ang pamilya mo dyan sa bandang San Manuel Isabela. Kahit ang kanyang comment ay happy day with one cake. Ang sarap naman yan, ano po? At, pero bawal yan sa mga merong diabetes. At gayon din tatlong pula na balloons. Yes, praise the Lord. Good morning, Bishop followers. Ride on Ministry. Thanks God. God is so great. With 3 emoji of prayer. Yes, puritin natin ang Panginoon. Thank you very much.
At God bless Beaton family. At gayon din po mula kay kapatid na Reverend Luis Cruz dyan sa bandang Bethany Methodist Church ng Hermosa Bataan. God bless ministry. Yes, thank you very much. Likewise sa inyo at pagpalain ka ng Panginoon. At sa lahat pa na magko-comment ay maraming salamat. At gayon din po sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na mag-comment ay pero sila ay kabahagi sa ating gawain at kasama natin sila. Di man sila nakapag-type pero naging kasama po natin sa ating episode 116 katulad po ng kapatid na Reverend Alexander Bacon ng Mission Church diyan sa Upper Lowell Dangkol ng City of Balanga, Bataan ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. At God bless Bacon family and your mission leadership. At gayon din po ang kapatid na sino yan? Kapatid ni Rep Adis. Yes, ito po ay kapatid ng Reverend Moises Ulmo, ang aking inaanak sa kasal, asawa ng kapatid na Ivy Joy Nanao Nicolas Ulermo. Yes, mula dyan sa inaanak ko rin to sa Binyaga na. Binyaw kasal. Diyan sa Bagong Barrio United Methodist Church, ito Caloocan, Metro Manila. Yes. At ito po si may nilalagay nila pangalan diyan sa Facebook ay binabaliktad po. At kabaliktad rin natin ay hindi ko na po mabasa. At gayon din po ang kapatid na lay minister Leonora Daton ng Capitol Methodist Church diyan sa bandang Dangkol, City of Balanga, Bataan. Yes. God bless Dato family. And of course, yung minister, gayon din pong kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church, ito Balanga, Bataan. Yes, God bless Navarro family and of course yung ministry. At gayon din po ang kapatid na Beverly Imperial ng Malabon Central United Methodist Church, ito Malabon, Metro Manila. Pero po siya nagtatrabaho doon sa bandang Hong Kong. At God bless Imperial family at God bless your work dyan sa Hong Kong. At gayon din po ang kapatid na kumpare, yes, kumpare Reverend Edmar Sugitan ng United Methodist Church na kung saan ay sila po ay nakatira dyan sa bandang Bayumbong, Nueva Vizcaya. At God bless Sugitan family, of course, your ministry to and leadership to the church. Pakingit kayo at pagpalain ng Panginoon at gayon din yung lugar ninyo. At gayon din po mula sa ating kapatid na Dr. Deaconess Olive Beltran ng Kabagan, Isabela, yes. At nandiyan ka pa ba sa New York, United States of America? At God bless Beltran family and of course your ministry. At pakiingat po kayo. At gayon din ang kapatid na Deaconess Marlene Cruz, ang may bahay ng ating kapatid na Reverend Luis Cruz diyan sa Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan. Yes, God bless Cruz family. At gayon din po ang kapatid na Florenda Roca Bernabe Nabua ng Iglesia Methodist sa Pilipinas diyan sa San Fabian, Pangasinan. God bless Nabua family at gayon din pagpalain ka ng Panginoon diyan. At gayon din mula sa ating Deaconess Merlin Sebastian, ang program director ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, Kalinga. At God bless Sebastian family, of course, your ministry and leadership. At ingatan kayo ng Panginoon. God bless. Kaya lahat po kayo ay pagpalain ng Panginoon, kasama niyo yung mga pamilya at gayon din sa mga lugar na kung saan ay kayo po ay naririyan. At gayon din po ang inyong pinagkakabalahan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at napakabuti ng ating Panginoon. Kung kaya't tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang pagkikipisan tanglaw ng Banal na Espiritu sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon at gayon din po ay batiin natin ang ating mga kasama dyan ng peace be with you. Yes, peace be with you. At gayon din sabihin natin na, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati at pagrespeto, ang pagtaas ng ating palad kanang kamay at ilagay natin sa tapat ng ating puso, sa ating dibdib. At tignan natin face to face, eye to eye ang ating binabati dyan. At tayo po ay umuko bilang pagbati at pagrespeto at gayon din tumingin tayo ng eye to eye at face to face at na meron pong kasamang napakatamis ng ngiti. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at
ibalik natin lahat sa kanyang papuri at pagwalhati at sana po ang ating trabaho sa buong maghapon na ito ay maging makatagumpay at makaramdam tayo ng kaligayahan, ng kagalakan at gayon din ng kapayapaan at ma-accomplish natin ang lahat ng ating gagawin sa buong maghapon at ng Diyos ang siyang patuloy na nag-iingat po sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang Ride On Ministry sa pangunguna ng ibang lingkod ay muling nagpapaalam sa bawat isa sa atin at tayo magkita-kita muli bukas araw po ng Biyernes para po sa episode 117 ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ang oras sa pagkakataon na ito ay alas 11 po ng umaga. Kaya purihin natin ang Panginoon at bye-bye at to God be the glory. Yes.